Yo, what's up mga Desi Pinoy Vibe? Bago araw, bago adventure namin, tara samahan niyo ako. The famous Calaraya Lake, isa man-made lake sa Lumban, Laguna. Ginawa siya nung year na 1930 para sa hydroelectric power plant para makapag-produce ng kuryente mga Desi Pinoy Vibes. Dahil sa ganda ng lugar, naging famous tourist spot na rin siya. So tara mga Desi Pinoy Vibes, explore natin today Calaraya Lake. So stop kami dito sa coffee on the way to Calaraya Lake. Maganda dito view. Tapos order kami na dalawa cappuccino kasi si Manny ayaw niya inom coffee Bukas sa masarap cappuccino nila, meron din sila view deck saan makikita mo yung pinaka malaki lake sa Pilipinas, di Laguna Bay. So ganito na view dito of the Laguna Bay. Check niyo. Doon yung na Laguna Bay. Tapos marami dito na puno of coconut. After inom na coffee, nag-ride na kami ulit papunta sa Calaraya Lake. So welcome to Barangay Calaraya, Laguna. So hanap tayo na pesto dito. Then, doon tayo na day tour or stay. So, marami dito na restaurant. Ito na yung barangay hall. Welcome to Calaraya. Kasi kanina, in Tanay Rizal, medyo maulan. Oh, wow. Yun. Ito na guys, Calaraya Lake. Hanggang doon lang So welcome Barangay Calaraya, Lumban, Laguna. Kala ko Kuwinti ito So Barangay Kagawad. Ito yung pangalan sa Barangay Kagawad. Tapos yung ito address. Yun. Di Calaraya Lake mga 10.5 square kilometer laki, mga 8 kilometer ang haba and 3 kilometer ang lapad. Ang dami pwede gawin dito at sobra ganda ng view. Meron dito isa memorial sa Calaraya Lake. Pag gusto mo kayo na camping, pwede dito libre. Ito na yung isa memorial here. Yun. Tapos yung sa likod namin, Calaraya. So dito na gawa sila dam. Ito. Idhar diya jo. Yun. After makikita yung hydroelectric power plant, we continue our journey papunta sa iba part ng lake. Yung isa secret place dito, Japanese garden. Dati open siya pero ngayon sarado na. Di ko alam bakit sarado. So ito na yung military base dito. So, ito yung another na viewpoint of the Calaraya Lake. Yun. Tapos dito sila Jaggy and Pogi Manny. Yes, sir. So, meron dito na hagdan. So, ito na yung hagdan punta sa baba to the beautiful lake of Calaraya. So ito na yung another view deck of Calaraya Lake from Kuwinti. Kanina dun kami sa Lumban. So ngayon punta kami dyan sa Kuwinti part para hanap kami na bangka for boat ride. Madami isda. Karpa. Ano yun? Karapa. Same sa tilapia. Oh, malaki. Parang koi. Kanong kalaki yun? 12 kilos. 12 kilo? Isa. So ilan kuya huli mo ngayon? Wala, malamig. Malamig.
Tapos huli kuya, huli dito, tapos benta ka na dun sa palengke, ganun? O sa bahay lang? Okay. Sige kuya, thank you ha. Sobra ganda dito guys sa Calaraya Lake. Para iba mundo dito, fresh na fresh hangin. Tapos doon banda sa gate, meron na Ireland. Ito, tsaka ito para malaki eh. Tapos kita ko doon yung dalawa babae, dalawa ate, laba sila on the floating boat. So, check. Sulit na punta dito. This is the another attraction here in Cavinti. Yung tubig to galing from the lake. Yun. Tapos yung tulay ito, yung tulay ito, pag yung dumaan dito, heavy vehicle, ano siya eh, ganun, shaking. So, ito na yung location namin sa Bumbonggang. Hindi ko alam eh, paano sabihin. Yun, ito na yung parke. Banda dito. So, yun. Eco Park. So, okay. Pag may local, 35 pesos. Pag foreigner, 50 pesos. Okay, ito yung tourism office. Hello po. Hello po. Kuya, kumusta? Sir. Kuya, pwede video lang dito. Pwede po, sir. Tapos ano dito yung attraction? Ano to? Kung sana, sir, parang pinakang park. Okay. Tapos dito, punta lake? Lake, sir. Okay. Ay, kaya lang, sir, no... Entry? Yeah. Bakit? Ay, Tapos may kuya, tanong lang ako, makano dito yung boat ride sa lake? ay, no, sir. No boat ride. Sa lake, wala? Wala, sir. Kasi dati meron, di ba? Floating. Sir, ano yun? Sa pulser yun. Yung sa... People, sir, Okay. ang may boat ride. Tapos dito sa lake, floating... Ano tawag? Wala, dati meron eh. So, Sige kuya, thank you. Anong name mo? ano? Popoy. Popoy. Si Kuya Popoy. Opo. After tumambay kami sa Eco Park for 10 minutes, nagpunta na kami hanapin ang camping site namin na 5558. Banda dito na yung campsite, camp tea house, camp rest house. Manihiya? Anji. So, simula dito sa kanto, 2 kilometers. After riding in the rain, mga Desi Pinoy Vibes, dito na tayo sa campsite namin. Una sa lahat, gusto ko ako introduce sa iyo si Kuya Joe Marciana, bante dito sa campsite 5558. So, dito na tayo, mga Desi Pinoy Vibes. Campsite na 5558, Barangay Bocol, Cavinti, Laguna. So, kasama natin si Kuya Jomar. Okay, Jomar. Siya yung take caring dito. Ito place na yung maganda campsite. So tanong tayo kay Kuya Jomar, anong activity dito? Tapos ano nila yung presyo? Kuya Jomar, hello. Hello po. So sabihin mo sa... sige, ikaw na bala. Dito po pala sa 558 campsite, meron po tayo ditong boat ride kung gusto nyo magbangka, mag-ikot-ikot. Yan, dadalhin namin kayo sa isla. Meron din dito na ilog na pwedeng liguan. Dadalhin din nila kayo doon pag magbabangka kayo. Tapos sa gabi naman, meron tayong bonfire place, katulad ng Labarak bonfire, Okay. saka wood bonfire. Yan ang mga activity natin na pwedeng gawin dito. And then kayak, yan. Ang kayak natin dito, pag meron kayong facility na room, free na po siya, unlimited free kayak. Tapos kuya, sabihin mo sa viewers natin, makano entrance, tapos
Makano sa room, yung iba-iba rooms. Sabihin mo, Okay. Meron tayo ditong Smart House Luxury. Katulad ng Smart House Luxury natin, yung rate niya ay 8,000 naman siya pag weekdays, 10,000 naman siya pag weekend. Ayan, ang mga rate natin. Meron din tayong mga ano lang, Smart House Lakefront, gaya nun, 5,000 naman siya pag weekend, 4,000 siya pag weekdays. So yun lang, saka yung Ramen House. Yung Ramen House tent natin ay 2,500 pag weekdays and 3,000 naman pag weekend. Yun po. okay. Tapos kung gusto nyo naman ng magpipitch ng tent, ang entrance fee natin dito, like overnight, 650 per head. And day tour naman natin ay 500 po per head. Okay, okay. Yan, kapag gusto nyo po pumunta rito, welcome naman po kayo dito. Wala naman po kami rito masyadong pinagbabawal. Yan, bawal lang talaga yung magulo. Siyempre, tahimik yung lugar natin eh. Saka peaceful naman dito. Mga friendly naman kami rito. Lahat naman kami dito makakausap nyo kung may kailangan kayo. Yan, yun lang po. Tapos kuya, sabihin mo ko, yung tao taga dito, ano negosyo nila? Kami po mga taga rito, karamihan po sa mga negosyo dito na pinagkakaabala namin katulad ng sambalilo, yun po ay gawa sa pandan. Yun po yung pandan na halaman na nilalala po nila at ginagawang sombrero. Okay. Yung tawag po nila doon ay sambalilo. Okay. Tapos ang iba naman po ay nag-aalaga ng isda, like tilapia, yan, tinapang tilapia. Yan po ang mga negosyo namin dito na pwede nyong bilhin kapag gusto nyong matikman, tilapia o kaya yung sombrero, sambalilo. Kapag tag-ulan, siyempre kailangan sombrero. Ayun. Yung sambalilo po yun yung parang banig, gawa po sa banig yun. Yun. Pandan po ang ginagamit namin ng materialis doon para makagawa ng ganun. Tapos Yun lang kuya po. dito sa lake, anong klase isda? Ang mga alaga natin dyan ay puro tilapia lang talaga. Oo. Anong kalaki yun? Minsan may 1 kilo, ang isang piraso, maabot ng ganong size. Yan. Tapos, iba't ibang isda rin ang nabubuhay dyan. Meron dyan dalag, hito, karpa, yan, biya, ayungin. Yan ang mga nabubuhay na isda dyan sa lake natin. Kaya, hindi rin kami dito nawawalan ng ulam kung kailangan natin ng ulam. Mamingwit lang tayo dyan, magkakaroon na tayo ng ulam, di ba? Yun. Pagka ganun, simple lang naman ang buhay namin dito, hindi naman ganun kahirap. Oo. Kaya parang patas lang din. Tapos ano yung pinakamalaki isda dito sa lake? Pinakamalaking isda natin dito ay karpa talaga. Oo, umaabot siya minsan ng 15 kilos. Wow. Saka yung bass. Okay. Black mass kung tawagin rito, pero sa English, bass kasi yung tawag doon eh. Yung bass naman, umaabot dito karaniwan ng mga 6 kilos ang pinakamalaki talaga. Bass. Tapos higat. Yung mga higat naman nakukuha sa ilog. Yan. Saka yung ulang, kung tawagin rito yung ulang, yung hipon. May malalaking hipon din dito na ulang kung tawagin sa amin. Nahuhuli rin dyan. Tapos Yun. kuya, tell us about the lake. Kanong kalaki yun? Ilang kilometer? Hindi ko sure kung gaano kalaki yung lake natin eh. Pero kung tawagin sa amin kasi yung lake dito, dagat na. Oo, dagat. Talagang may kalawakan din siya, siguro. Hindi ko lang sure kung gaano kalawak yung lake natin. Thank you Kuya Jomar for the information. Okay. Tapos guys, pag gusto mo kayo na camp or check-in, dito tayo sa 5558. Kadi mabait sila, mabait si Kuya Jomar. Hindi kayo walk-in, di ba? Pwede walk-in na. Pag weekdays, kadi na sa weekend, lagi sila book eh. Fully book tayo. Oo. Pero mas maganda, magpa-reserve talaga. Para meron kang reservation, pag pupunta ka rito, i-assist ka na lang namin kung saan yung room na pinili mo. Yun lang, para siyempre pag nandito naman tayo para magkakaibigan lang din tayo dito. Pag ako mag-a-assist sa inyo, ako lang din makakausap nyo dito. Ako yung caretaker dito. Saka meron din akong ibang kasama rito bukod sa akin. Nandyan si Kuya Bono, si Romy, yan mga kasama nyo po rito kapag nandito. Yan. Tapos, surprise si Kuya kanina. Sabi niya, kala ko English lero ako, di ba? English ako, kala. Oo. Kala niya, Kala ko, English eh. Sabi ko, nako, mapapalaban na naman ako English nito. Dugo-dugo na naman tenga at ilong ko nito. Pero ang tagal mo na, no? 10 years ka na 10 dito. years. Sanay na. sige, Pilipino lang talaga, ang Tagalog lang alam mong linggahe. Oo. Walang Bisaya. wala. Baka soon, pag-travel ako dun sa Bisayas. Bisaya. Oo.
Kasi province namin, Bisaya eh. Ano province mo Ang province ko, Bisaya, Masbate, Bicol, saka Okay. Samar. Okay. Tatlo ang probinsya namin. Meron pa Batangas. Yan. Kalat-kalat kasi yung lahi namin eh. Kaya Okay. puro province yung mga napapangasawa nila. Oh. Yan. Iba-iba rin lingwahe. Iba ang lingwahe ng Samar, iba ang lingwahe ng Bicol at Masbate. Okay. Yan. Mga Bisaya din sila. Pero magkakaiba sila ng lingwahe. Yan. Sige kuya. Sunod, puntahan mo yan para, hindi lang Tagalog ang matutunan mo. Oo. Makausap mo rin yung mga ibang lingwahe natin sa Pilipino.